Nako, baka magulat itong si Chris Rosales kapag nalaman niya na siya ititrade na ng San Miguel Beermen sa Terra Firma. At ang magiging kapalit naman nito ay si Jerica Hanmisi o si Mark Nonoy. Isa doon sa dalawa ang ibibigay na kapalit ng San Miguel para dito sa serbisyo ni Chris Rosales. Alam natin maganda naman pinakita ni Rosales dito sa San Miguel pero gusto raw na mag-iba ng direksyon ng SMB ngayon. At yung pag-trade kay Rosales na nakikita nila na posibleng maging dahilan para makakuha nila itong si Mark Nonoy o kaya si Jerica Hanmisi. Doon sa dalawang nabanggit na players, most likely si Mark Nonoy ang kukunin ng San Miguel kasi point guard ito si Rosales. So malamang point guard din yung kukunin nila na kapalit. Bagay itong si Nonoy sa San Miguel dahil kilala to na mabilis at syempre athletic. Pwedeng-pwede to na maging complement dito sa veteranong si Chris Ross. Kaya nga itong si Nonoy kumakuha ng San Miguel yan. Baka ito si Wamit Yongson i-trade na rin nila para sa isang big man. Baka kay Kate Flores nila maka-trade yan. Kaya nga itong si Coach Leo Austria pinag-aaralang mabuti kung matutuloy ang nabanggit na trade. Pero sa tingin ko wala namang mapipigil dyan dahil kung sa bagay fair trade naman si Rosales for Mark Nonoy at sigurado tayo napapayag dyan itong PBA Commissioner. Ka-approve lang nga nila nung trade nitong si Adamos at si Carino. So sigurado aaprobahan din nila itong trade ng San Miguel Beermen. Kahit na itong si Rosales ay okay naman ang performance dito sa San Miguel Beer, kinakailangan siguro talaga na bigyan nila ng additional pa na mga support ito para magkaroon sila ng mas malakas na roster at gusto naman siguraduhin ng San Miguel talaga na maging sila ay magkakaroon ng additional na mga players. Just in case nga, wag naman sana, pero kung may ma-injure sa mga starters nila, at least meron sila na mga magiging kapalit na nakahanda na. At yan naman talaga yung iniisip ni Coach Leo. Ang Meralco Bulls ngayon ay patuloy na pinag-aaralan kung sino yung mga players na pwede na nilang bitawan lalo na at darating na dyan itong si Jason Brickman. Ang kabilang doon sa mga nababanggit madalas ay itong si Anjo Karam at si Alain Maliksi. Ito si Maliksi kasi palaging nai-injure na so malamang bitawan na yan ng Meralco Bulls at i-trade na sa Blackwater kapalit ni Dalf Panopio. At ito namang si Anjo Karam. Ang problema kasi ng Meralco, sobrang dami na ng mga point guards nila. Kung isasama mo dyan si Jason Brickman, so sino-sino? Si Chris Newsom, nagbababa ng bola yan. Plus of course, si Aaron Black, nandiyan pa, si Chris Banquero. Kaya kung idadagdag mo pa si Jason Brickman, masyado nang malalim yung rotation nila at hindi na mabibigyan ng sapat na minuto yung mga guards. Kaya mukhang kinakailangan talaga na siguraduhin itong si Coach na Leonard Vucinic at itong si Luigi Trillo na sapat lang yung mga guards nila dyan. Yung talagang kakailanganin. Pwede naman nilang i-trade nga ito si Anjo Karam sa Blackwater para magkaroon sila ng iba pang mga guards o mga isa pang big men na maisasama naman dito sa kanilang lineup. Itong Meralco Bulls hindi nababanggit yan madalas pagdating dito sa kinukonsider na contenders sa Commissioner's Cup dahil nga medyo disappointing yung nilaro nila dito sa Philippine Cup. Pero kung ito si Ismael Romero gumanda ang laro at sabihin natin na hindi siya mairita o maging compose siya, sa tingin ko malayo mararating itong Meralco Bulls dito sa Commissioner's Cup. Pero kinakailangan syempre na mag-deliver din yung mga local players dahil hindi naman po pwede na aasa na lamang sa import itong Meralco Bulls. Kaya ito talaga yung gagawin ngayon ni Coach Luigi Trillo. Samantala naman, bukod dito sa pagkuha sa kanilang import, itong Meralco Bulls ngayon ay iniisip din kung bukod kay Maliksi at kay Karam, meron pa silang mga ibang players na baka po pwedeng i-trade at tingnan nila mabuti yung kanilang lineup.